Ang DWXA kapi sa KBP, kapisan ng mga broadcaster sa Pilipinas ang oras. Eksakto ika-6 ng umaga. Susunod ang ating Angelus, Lord's Prayer, Psalm 91 at ang Daily Bread Program, Wednesday Morning Edition. Oh, we praise. Hallelujah. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. Pinupuri ka namin at niluluwalhati. Pinasasalamatan uli, O Diyos, sa panibagong pagkakataon na muli mo kami binigyan ng isa pang buhay upang muli kang mapaglingkuran. Amen. Salamat sa kalakasan, salamat sa mga pagpapala, salamat sa mga biyaya. Salamat, Panginoon Diyos, sa ministeryo, sa paglilingkod na ito, na kami, Ama, ay nagiging instrumento mo, nagiging daluyan ng iyong pagpapala at himala sa buhay ng mga tao. Diyos na makapangyarihan, kami po'y walang magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Yes. Dahil ikaw ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. Ikaw ang may-ari ng lahat at kami katiwala mo lamang. Yes. At dalayan ko, Ama, na sa umagang ito'y kumilos ka po ng may kalakasan. At hinihiling po namin na kami po'y abutin ng mapagpalang kamay upang kami, Ama, ay maging marapat na maging tagapagpahayag ng iyong mga salita, maging ang mga tao na nakikinig sa umagang ito. Dalayan ko po ang kagalingan ng lahat ng aming mga kapatid, lalo na po yung nasa banig ng karamdaman sa ospital. Lord. Alam namin ang kapangyarihan ng salita mo, Ama, ay higit pa sa gamot na mabisa, na ito'y tigabilang talim ang iyong hilintulad, O Lord God, matalas, buhay at mabisa. At hinihiling po namin ito'y maranasan ng bawat isa na nakikinig ngayon. Diyos, sa buong mundo, alam namin ang salita mo'y makararating sa bawat tahanan at maghahatid ng kaliwanagan sa mga taong nadirimlan. Diyos na makapangyarihan, salamat sa biyayang ito at dalangin namin kami magkapatid ni Brother Dante ay gamitin mo mightily, boldly and powerfully. At ang lugar na ito, Panginoon, ang foot na ito, Lord God, ay punuin ng kalwalatian mo at maranasan ka namin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah! Purihin ng Diyos! Muli po isang makapalang umaga sa inyong lahat. Araw na po ng Miyerkules ang programang Daily Bread Program, Wednesday Morning Edition. Ang inyong kasama ngayong umaga, ito po si Brother Dan Termet, ang ating partner. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan, partner, Brother Rex America in the Philippines, welcoming the presence of the Holy Spirit. Amen. Over. Amen. Yes. Holy Spirit. Welcome, Holy Yes. Spirit. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Holy Take Spirit. over, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Father in heaven. At ang ating kasama, ating technician, Sister Nery Cananita, isang pinagpalang araw, umaga, hapon, sa lahat po ng nanonood sa Facebook Live video. Kami ni Brother Rex ay naka-live ngayon sa YouTube, Facebook Video Live. Brother Rex, yung pangalan ng ating YouTube. Yes, ang Takeover Holy Spirit TV channel. Yan. At Brother Dante Armenta, Facebook po, video live kami ngayon. At sa lahat po nasa bansang Pilipinas, sumayin niyo po ang biyaya ng Diyos ngayong araw na ito. Amen. At kami po ni Brother Rex America ay pinagpapala po namin ang lahat ng susubaybay sa himpirang pinagpala ngayong umaga, Brother Rex. Amen. Tayo po ay nasa kasama pa rin sa unang linggo ng Kwaresma, sa Week of Lent, at ang napakaganda natin pag-uusapan, Brother Dante. Napakaganda sa aklat kasi ng mga awit ay nais ng Diyos na tayo ay mayroong nagsisising puso at may pusong mapagpakumbaba. Yes. Hindi yung pusong mataas na kalooban at pusong lumalaban sa kalooban ng Diyos. Hindi po yun. Magsisi. Sabi nga doon sa Psalm, a heart contrite and humbled. O God, you will not spurn. Amen. Ang gospel po natin. Ngayong umaga, Brother Rex. Our gospel is taken from Luke chapter 11 verses 29 to 32 at ganito po ang sinasabi sa wikang banyaga. As the crowd increased, Jesus spoke the following words. People of the present time are troubled people. They ask for a sign, but no sign will be given to them except the sign of Jonah. As Jonah became a sign for the people of Nineveh, so will the Son of Man be a sign for this generation. The Queen of the South will rise up on Judgment Day with the people of this time and accuse them, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And here there is the greater than Solomon. The people of Nineveh
will rise up on the judgment day with the people of these times and accuse them, for Jonah's preaching made them turn from their sins. And here there is greater than Jonah. Sa wikang Pilipino, ito po ang sinasabi. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyayari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Nineveh, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Matindi yung binanggit ng Panginoon eh. Grabe. Yes, sabi niya na yung samarang tao sa panahon ito, Brother Rex. Yes. At naghahanap sila palatandaan para malaman nila kung talagang sino itong Kristong dumating sa kanilang harapan, Brother Rex. Pag ang tao po ay naghahanap ng sign o palatandaan, it's a sign of unbelief. Ito'y isang tanda ng kawalan ng pananampalataya. Kasi andyan na nga bakit maghahanap ka pa ng tanda? Iyon po ay isang tanda na walang pananampalataya ang taong yun. Kapag naghahanap ka ng tanda o sign, Brother Dante. Mahalaga rin naman sa panahon yun, yung sign, Pero kung nanduroon na yung at nakikita mo na yung mga dapat pang himala na yung pantanggapin, na yun na nga yung palatandaan, it is a sign of unbelief, Brother Dante. Brother Rex, mo, yung Queen of Sheba, matindi yun biglang yaman yan biglang aseso yan. Nung siya kumusulta kay Haring Solomon. Pero ibinagit ang Panginoon, sabi niya, mas higit pa kay Solomon. Ang naririto ngayon. Na dapat yung puntahan, Brother Rex. Kasi, siyempre, dito ang makikita natin dito, Brother Dante, ay naisipakita ng Panginoon Jesucristo na higit na mahalaga na siyang isinugo ng Diyos. Bilang siya mismo yung Diyos. Ito'y nire-reject ng mga tao. Nire-reject at hindi tinatanggap. Kaya nga po, nandyan yung isang propeta. Pero sa kabila ng lahat, itong propetang ito, si Jonah nga po na tinutukoy, ay ewan kung bakit siya ay takot at ayaw niyang sundin yung gusto ng Diyos na siya ay papuntahin doon sa isang lungsod ng Nineveh. Para itong lungsod na ito ay magsisi. At dahil nga po itong lungsod na ito ay masama at ayaw magsisi mula sa hari, gusto ng Diyos na ito ibigyan ng chance na magbago. At kung hindi sila magbabago, guhunawin sa loob ng 40 days. Dante. Pag hindi sila nagsisi within 40 days, at alam naman po natin ang significance ng 40 is cleansing, yung paglilinis sa atin. Ito yung significance din sa ating pinagdiriwang na Kwaresma. Sa 40 araw, ang tao ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ng tao ay maging malinis. So doon po, ay kaso si Jonah po ay sumuway. Umiwas siya. Ayaw niya. Nagpunta siya sa Tarsus So yung tawag ng Panginoon sa kanya upang yung lugar ng Nineveh ay magsisi ng kasalanan, iniwasan niya, Brother Rex. Pero tandaan natin, tinamod, ang si Jonah ay sumakay sa barko at yung barkong yung sinasakay niya ay patungo ng Tarses. Pagsakay pa lang niya ay dumating na yung bagyo, Brother Dante. So that's the sign din na siyempre yung kabuuan ng sign na pinakikita kay Jonah, Brother Dante, ay hindi lang po yung sign na kung saan ay si Jonah ay nilunok ng malaking isang malaki.
kundi yung kabuuan mula sa umpisa ng pagsuway ni Jonah, pinakita na po dito yung power ng Panginoon. Na hindi natin po pwedeng iwasan ang Diyos. Kung ano yung pinagagawa sa atin ng Diyos, ay kailangan, we need to stand for it, Brother Dante. Panindigan natin kung ano po yung pinapagawa ng Diyos. Eh si Jonah po sumuway. Ayaw niya. Pero tingnan nyo, hindi po nakaiwas si Jonah. Brother Rex, ang ganda ng binabanggit mo. Kasi, alam ba ni Jonas na siya tinawag ng Panginoon para dalhin ang gospel doon sa Ninive? Oo, alam niya. Yes, Tignan mo ha, pagsakay ng barko, biglang bumagyo. Nagtaka yung mga tripulante. Bakit biglang bumagyo? Ano nangyari sa atin? At sa maganda yung panahon. Ang ganda ng panahon. Eh di ang ginawa ngayon, sige, para tayo hindi lumubog, itapon yung kargamento. Lahat na. Ngayon, nakita ni Jonah, nataranta yung mga tripulante, sabi niya na, ako ang dahilan. Alam. Inamin niya. Ako ang dahilan. Ako itapon niyo. Hindi tinapon. Nung itapon siya ng mga tripulante sa barko, tumigil yung bagyo. Tumahimik. Kinain naman ng balyena si, nilunok. Ang ganda, Brother Dante, nung mga pangyayari na una nga po pinapakita na pagsakay nitong lingkod na ito ng Diyos, ay dumating na yung bagyo, yung unos, na ito ay isang palatandaan na si Jonah, dahil siya ay tinawag niya, sumusuway, mayroon ng bagyo na dumarating. In other words, once na tayo nag-disobey doon sa will ng Panginoon, sa tawag ng Diyos, may bagyong darating sa buhay natin. Pangalawa, na nakikita kong napakaganda na ipinakikitang sign patungkol kay Kristo na siya is the powerful God. That once we disobey to Him, mayroong mga pangyayari magaganap sa atin. Pangalawa, yung sinasabi natin na nung sumuwi siya nandun sa barko, pero tingnan nyo, ang kabutihan ng Panginoon, pinakita sa ni God pa rin, yung pagmamahal kay Jonah na nagpadala siya doon ng isang malaking isda. Whale, sabi nga, balyena. At doon ay nakaabang na agad, pagtapon sa kanya, nakabuka ang bibig, at diretso sa tiyan. Tuloy sa tiyan. Diretso na. Ilang araw doon sa tiyan ng balyena na hindi man namatay. Araw, Brother Dante. Brother Rex, yan ay isang simbolo rin sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Yes, na si Jesus ay namatay, ikatlong araw. Ay nabuhay. Isang tanda rin sa panahon ni Jonah na nilunod siya ng balyena, ilang araw sa katiyan ng balyena, tapos iniluwas siya ng balyena sa lugar na kung saan gustong ihayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga po yung pinapakitang sign is not only the power of God, but the ultimate sign that God gave to that kasaysayan po ni Jonah. Ayun nga po, yung pagkakalunok ng isda, ay never na si Jonah ay namatay. So, because God is always in control, kontrolado niya na yung isda, wag mo kakainin itong taong ito dahil ito'y lingkod ko. Kaya anong ginawa ni Jonah? Wala siyang magawa, kundi magdasal, manalangin. Sa loob ng tiyan. Sa loob ng tiyan ng isda. Sabi nga, ito nga ang pangyayari na sinasabi, na ito lang ang isang taong ginawang prayer room ang tiyan ng isda. Brother Dante. Ginawang prayer room. Doon siya nanalangin But the power of God, makita po natin that nothing is impossible sa Diyos, na kahit na nasa tiyan ng isda at yung isda ay nandun pa sa kaila-ilaliman ng dagat, the power of prayer ay naririnig ng Diyos. Amen. Totoo yan. Sa loob ng yan, Kaya yung prayer na yun ang naging dahilan kung bakit siya iniluwa doon sa lugar na kung saan ay iniiwasan niya, Brother. Na kung saan nais ng Panginoon ang lugar na yun ay magsisi ng kasalanan. Yes, Brother. Yan ang minimensahe ng Panginoon na ang bansang yan ay talagang talamang kasalanan na siya ay makapagsisi. At si John ang tinawag ng Panginoon para gamitin sa kanila doon, Brother Rex. Kanya nga po napakahalaga yung repentance, yung kaya nga sinasabi sa aklat ng mga awit, a heart of contrite and humble. Yes. Yung ang tao ay magbalik loob, magsisi at tumalikod at makita ang kababaan ng loob. Kasi makikita natin yung sign na pinakikita mula sa pagsuway ni Jonah, may power ang Diyos na kaya niyang gawin ang lahat para sa atin. Kung tayo magiging disobedient, ay mararanasan natin ang bagyo ng buhay. Brother Dante. Pag sinuway mo yun. Pag sinuway natin yan. At isa pa, hindi natin pwedeng takasan kung ano yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin, Brother Dante. Dapat hindi mo talaga yun, i-reject Kasi marami ngayong mga tinawag ng Panginoon, iniiwasan niya ang tukunin Brother Rex. So umiiwas sila, umaalis sila, pero ang ginagawa ng Panginoon, ibinabalik ulit sila. Kagaya kay Jonas, ibinalik siya.
doon sa Ninibe. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung lugar na yon makapagsisi. At ito ang dahilan, kaya nga tinawag ng Panginoon, ikaw ako, ang punong lingkod, ang mga member natin sa alsidang ito, para ang mga tao din na kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan, maakay, pabalik sa Panginoon. Ang nakapagtataka nga, Brother Dante, yung pong pagsuway ni Jonah, kung bakit ayaw niyang puntahan ang Nineveh. Isipin mo, maybe sometimes of self-righteous or self motives, yung kasi binasa ko yung pong commentary, ay nakita na yung pong kanyang sarili ang naiisip niya. Minsan tayo sometimes ay yung sarili natin, kung ano yung kapakanan para sa atin, yun ang iniisip natin. Kung ano yung motibo natin, personal motives. Ayaw niyang kasi ayaw niya, mas gusto pa niyang gunawin ng Diyos yung Nineveh. Mas gusto pa niya Kaya nga siya'y nagtampo sa Diyos nung hindi niya ginunaw yung Nineveh. Dahil sinabi ng Diyos. Iniwasan niya. At yun yung karakter ni Jonas na hindi maganda, Brother Dante. Yung karakter na mayroong self-motive, yung karakter na siya ayaw sumunod. Bakit? Kasi nga ang gusto niyang sundin ay yung gusto niya. Alam mo niya, si Jonas daw yan daw yung laging tulog. Madadex. Kaya nga natutulog sa barko. Tulog na yan O diba? Oo. Tamad na tamad. Oo, Brother Dante. Kaya nga po yun. So, kaya nga nung napilitan siya sumunod dahil nga doon sa mga himala na ginawa ng Diyos sa kanya, dapat nga siya patay na o dapat niya kinain na ng balyena. Pero hindi siya kinain because nga ang Diyos ang may kontrolado. So makikita natin, iniluwas siya doon o napilitan na siyang ipangaral yon. At ang mga tao mula sa hari ng Nineveh ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Ang ganda ng binanggit mo, Brother Rex. Oo, Brother Dante. Pag tinawag ka ng Panginoon at hindi ka sumunod na bigla-bigla sa Kanya, may mangyayari hindi maganda. Yes. Matindi mangyayari hindi maganda. Pero Brother Rex, sana makita ng tao, sana makita ng mga tinawag ng Panginoon na may layunin ng Panginoon. Bakit nangyayari sa iyo ang mga bagay na yan? Meron siya pinapagawa na hindi mo nagagawa. Yes. Like kay Jonah. Kita mo, alam niya. Ako dahilan ng bagyo. Ako itapon nyo. Brother Rex. In other words, it's because of disobedience. Kaya nga sinabi ng Biblia, obedience is better than sacrifice. Ayon kay Samuel. Kasi mahalaga yon. Kasi once we disobey God, Brother Dante, ano ang consequences ng pagsuway natin sa Diyos? Ay, yun po yung sumisimbolo sa bagyo. Isa pa, Brother Rex. Ano pa? Pati ibang mga tao nadadamay. Affected, Brother Dante. Naaapektuhan doon sa consequences ng ating maling ginawa. Correct. Brother Dante. Iyon po yun. Kaya na-apektuhan pati iba mga kasambahay mo. Kasambahay mo maapektuhan yan. Yes, Brother Dante. Kasi ikaw yung tinawag Ikaw yung ayaw tumugon pati yung mga ibang tripulante sa barko, naapektuhan. Affected lahat. Lahat ng nandun sa barko. Sayang naman yung mga bagahe tinapon, Brother Rex. Siya pala problema. That sometimes it is, it symbolize yung barko, symbolizing yung fellowship, yung pamayanan, yung the church, which are the people of God. Naapektuhan yun. Affected. Yes. Apektado. Kaya nga po, yun ang makikita natin kay Jonah, naapektuhan yung lahat ng nakasakay sa barko. Bakit ka mo? Tinawag si Jonah upang ipangaral na magsisi ang Ninibe. So nananawagan ng Panginoon kasi gugunawin ang Ninibe. Any moment gugunawin na. Brother Rex, tinan mo, napakabuti ng Panginoon. Kahit ayaw ni Jonah, itinapon pa sa Ninibe siya. Brother Rex, doon sa Ninibe, nagdamit ng sako at nagbabad sila ng mga abo. Isang tanda ng pagsisisi at pagpakababa sa harap ni Yahweh El Shaddai, Brother Rex. Dito po sa sinabi po dito sa ating Bible Daily Diary na sinabi po sabi ron, the people from king to the servant all repented, nagsisi silang lahat doon sa pangaral ni Jonah and foot on sackcloth. Ito tinan mo po naman itong ugali ni Jonah. And Jonah was furious. He is the epitome of an angry prophet. Nagalit siya at kung sa ano ay namuhi kasi nga yung sinabi ng Diyos ay hindi na itinuloy ng Panginoon. Hindi nangyari. So, nangingibabaw yung self-motive ni Jonah na sa halip na magpasalamat siya at nagsisi
Oo. Nawala yung habag, Brother Dante. Oo. Dapat kung we are truly servant of God, nandun yung mercy and compassion ng Diyos sa atin. Alam mo, because we are the instrument. Nangyayari yan, Brother Rex. Okay? Ito nangyayari. Magbabalita, merong malaking bagyo na darating. May lindol. Brother Rex, hindi dumating. Ang sabi ng mga tao, hindi pala darating eh. Hindi pala lilindol eh. Hindi pala babagyo eh. Tama sabi mo ka na, dapat magpasalamat tayo. Dapat magpasalamat. Na hindi nangyari. Oh, yes. Ganun nangyari kay Jonas. Nagalit siya. Oo. Puro balita kayo ng babagyo. Hindi naman pala totoo. Hindi ba totoo? Yan ang agwali ni Jonas. Yes, Brother Rex. oo. Yung sinasabi ng mga taong mga unbelievers na sinasabi nga, kailan pa yan nangyayari? Sabi, babalik na. Darating na, hindi naman. Hanggang ngayon, wala pa. Hanggang ngayon, kaya magpakasama na tayo, di ba? Ganyan ang mga unbelievers, yung mga worldly people, Brother Dante. Kaya nga po, hindi dapat. So, kailangan tayo manindigan from the very beginning that we are called by God, maghanda tayo. Panginoon. Oo. Brother Rex. Sabi nga, we need to stand up for the truth and stand up for Jesus. At huwag ka mag-compromise. Kung ano katotohanan, sabi ng Panginoon, sundin natin, Brother Rex. Ano mo, Brother Rex, huwag tayo magmamaangan talaga. Kasi tayo tinawag ng Panginoon. We know the truth. Amen. And the truth will set us free. We shout into the pulpit. Yes, Brother. Kailangan yung truth na yun, gawin natin. Totoo po yun. Kasi ang buhay ng tao, hindi mo alam eh. Dumating kamatayan, Brother Rex. Any moment dumarating yan. Paano kung dumating kamatayan na hindi ka handa at kayo nagbaliwala sa calling sa'yo ng Panginoon, Brother Rex? Kaya nga sinabi ng Panginoon dito ay wala siyang maipapakitang tanda sa inyong mga naghahanap na unbeliever maliban sa nangyari kay Jonas. Kaya nga kung re-reviewin natin yung mula nang nangyari kay Jonas ay nagpapakita that God is a powerful God. Amen. Na may magagawa ang Diyos. Amen. Na hindi natin kayang gawin. Amen. That in Him natin is impossible. Magagawa ang lahat at ang pinaka-ultimate sign na pinapakita rito na ang Panginoon Kristo yung mangyayari ang naganap kay Jonah na kung saan siya linulok na malaking isda at iniluwa, buhay pa rin, ganon din ang Panginoon. Sa 3 araw na kanyang pagkamatay, that the very purpose of that death of Christ ay para magkaroon ng kaligtasan yung mga taong nauna. Correct. Kasi siya lang yung tagapagligtas. Hindi naman pwedeng yung iniligtas lang ng Panginoon ay mga taong dinatnan niya. Hindi. Ay paano nauna noon? Namatay. That's the very purpose, Brother Dante. Para magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao na una at nahuhuli at yung pandarating ay na kay Kristo lang, yun ang nangyari. Namatay ang Panginoon, ngunit after 3 days, tulad ng nangyari kay Jonas, si Kristo'y muling nabuhay. Yes, kaya nakikita, Brother Rex, pag ikay tinawag ng Panginoon upang dalhin ang kaligtasan sa anumang lugar, sa anumang bayan, sa anumang tao, kailangan, Brother Rex, sumunod ka lang, sumunod ka. Yes. Kasi pag hindi ka sumunod, malaki pananagutan para sa atin yan, Brother Rex. Makita natin, Brother Rex, nakita mo, nung siya'y nangaral na, nagsimula na silang magsisi, mo ginawa ng Panginoon. Hindi kinunaw ang buong Ninive. Yes. At ikatuwa natin dapat yun. Ikatuwa natin dapat kung may mga taong nagbabalik loob at nagsisisi. Yes. Brother Dante. Sa halip, si Jonas hindi natuwa eh. Nagalit pa at nagtampo sa Diyos. Para ba sabihin, sinungaling yata ang Diyos. Oo. Di ba? Kasi sabi ko, gunawin daw eh. Oo. Yung sasabi ko kanina, na nakabalita tayo na lilindol ngayon, babagyo ngayon, tas hindi po lumindol dahil sa panalangin nga ng maraming tao, o hindi mo pasalamat tayo. Ipagpasalamat pero yung sabi ko kayo, yung mga unbelievers na hindi naniniwala sa Diyos, susumatan ng Diyos. Hindi pa totoo. Bakit ikakalit sa radyo? Wala na palang bagyo, wala palang lindol. Ayun, parang sinisisi pa yung ano-ano. So, ganyan din sa ating buhay, Brother Dante, sa kapanahunan. So, dapat po ay tayo manindigan sa katotohanan at yung katotohanan magpapalaya sa atin, ikagalak natin at atin pong bigyang pansin ay yung truth, hindi yung kasinungalingan, Brother Dante. Ngayon sa panahon ng Kwaresmang ito, nananawagan ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, na sino man tayo mga manggagawang tinawag ng Panginoon, it's time to bring the repentance to all people. Yes. Especially to our loved ones. So, tamo ginawa, nagdabit ng sako at nagbubu ng abo, isang tanda ng pagpapakababa, binagit mo sa awit, contrite heart, humble heart, a pure heart, ginawa ni David sa kanyang awit. So itong nasa Panginoon, tayo magpakababa sa harap Panginoon, magsisi, tumalikod, mamuhay ng kalugod sa Panginoon, upang yung ating judgment
ay hindi matuloy. Kasi yun po ang napakahalaga. Kasi kung tayo susunod po, napapahalaga natin yung Diyos na kanyang sinabi mula sa kanyang salita na kung titingnan natin doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kung sasabihin po natin sa Tagalog, ako ang daan at katotohanan at ang buhay, yung buhay na tinutukoy dito ay si Kristo, na marami nang nagsasabi na ito ang kalagahan ni Kristo sa ating buhay, but sometimes we rejected, ating nire-reject. At yung mga bagay na yon, parang tayong si Jonah na nagre-reject, na ikinatutuwa pa natin yung ang tao'y mapahamak, ikinatutuwa pa natin na ang tao ay huwag magsisi. Kaya nga, nagalit si Jonas nung nagsisisi yung hari at ang buong bayan ng Nineveh, Brother Dante. At tinan mo, nadigtas sila. Oo. Brother Rex, ano mo nung dalhin niya ang mensahe ng salita ng Diyos doon sa Nineveh? All people of Nineveh are being saved. Now, sino ba ang salita? Si Jesus. Yun ang kaligtasan. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Amen. Sinabi naman niya ng Biblia. Maging yung Queen of Sheba na kay Solomon, nagpaturo para yumaman siya. Pero sabi niya, mas higit pa ay Solomon. Ang narito ngayon, yan ang binagit ni Jesus, siya yun. Walang ibang magliligtas ng ating bayan, ng ating bansa, ng ating kaluluwa, kundi si Jesus lang. Naalala ko sabi ng Gawa 4:12, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, ikaligtas ang tao, kundi ang pangalan ni Jesus. Wow! Kaya dito maliwanag yung sinasabi, Brother Dante. Sa verse 31, sabi, sa araw ng paghuhukom, ito yung tinatawag na judgment set of Christ. Alam natin, maliwanag ang sinasabi ng Bible, may judgment. Mayroong paghuhukom, Brother Dante. Sinasabi yan, alagang pasinungalingan natin yan. Sinabi ron sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglalakbay siya mula sa Sheba. Mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Sometimes tayo mga tao, mas gusto pa natin pakinggan yung tinig ng tao kaysa sa tinig ng Diyos. Brother Dante, kung saan pa natin hinahanap, at gusto natin, sometimes nga ang ating mga karakter natin, mga Pilipino, pag may dumating na mga ibang bansang mga mangaral, kahit na hindi mo natin naintindihan, mas gusto pa natin kaysa doon sa nandiyan na yung tagapangaral, ayaw pa natin pakinggan, ayaw pa natin tanggapin. Naghahanap pa tayo ng iba. Ayun ang sinasabi rito. Ngunit, sabi rito, ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kay Solomon. Si Jesus. Wala nang iba. Ibig sabihin, bakit mo i-reject ang Panginoon? Bakit mo i-reject yung buhay? Brother Dante, bakit hindi mo pipiliin yung buhay? Si Jesus. Dapat piliin mo yun. Number 87 yun. At sabi ron, sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga-Nineveh. So, dalawa yung maninindigan yung reyna ng Sheba at tapos taga-Nineveh. Laban sa lahing ito sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, sabi niya, lalong dakila kay Jonas ang naririto. Mas lalong dakila kay Jonas. Ang naririto ngayon. Sino? Si Kristo yun. Kung yung sa panahon ni Jonas, sa kanyang pangaral, nagsisi ang mga taga-Nineveh, sa panahon na ito, si Kristo na naandito. Dala ang mabuting balita. Amen. Pinangangaral sa pinagpala. Ang salita ni Jesus ay dapat yung paniwalaan. Tanggapin upang tumagal yung kaligtasan. Brother Dante, yung po ang kahalagahan nitong gospel na ito. Na si Kristo, yung pinaka-ultimate. Walang ibang tagapagligtas. Sabi ng talk ng servant leader kagabi, sinabihan daw niya yung taga-channel ng sa pinapanood na dapat wag ang panalo. Yung bida ang mamamatay. Wag yung bida. Kailangan yung bida ang laging panalo. Diba? Hindi yung kontrabida. So, dapat kung alin yung bida, yun po ang dapat may mensahe, ibig sabihin. At ilalagay sa isipan ng mga bata ngayon na
ganito pala kalakaran sa mundo. Yung palang masama nagtatagumpay. Hindi dapat. Hindi. Oo. Dapat ma-discern, mahalaga po yung gift of discernment, Kasi pag ang tao walang gift of discernment, baka sometimes ang ginagawa natin ay hindi na yun yung kalooban ng Diyos. Baka po yung kalooban na natin, ang sarili natin, ang siyang naitataas natin. Pero ang mahalaga po, yung kalooban ng Diyos, it because you have the gift of discernment. Brother Rex, sa ating ebanghelyo binasa mo kanina, para hindi po tayo tumanas ng paghusga ng judgment day ang papahamak. Oo. Panahon na upang tayo makapagsisi ng kasalanan. Yes, napakahalaga po, Begin to Brother repent. Dante. Ang repentance po ay turning away from sin, change your mind, change your heart, change your action, change your character. 180 degrees. Oo. Turn about face from wicked to righteous. Brother Rex, from evil to the Holy One. So, Yes. back to God tayo ngayon. Opo. Sa panahon na ito, it's time to be humble before the Lord, pusong mapakababa, pusong dalisay, handang magsisi ng kasalanan, upang ang kapahamakan ay hindi naman sa ating mga buhay. It's time to repent. It's time to believe on the Lord Jesus Christ. Yes. And it's time to receive Him as Lord Amen. and Savior. Yun ang napakahalaga. Dahil ang word na repentance, yung sinabi niyo, Brother Dante, change of mind, change of heart, change of character. Metanoia. Oo, metanoia. Sa wikang Griego. Hindi lang yan sa salita, kundi Sa gawa. makita sa ating araw-araw na buhay. Yes. Yung changes o yung pagbabago natin, ay baka po lalong habang tumatagal ay lalong lumalala ang ating pangit na pag-uugali. Hindi Yes. dapat ganoon, Brother Dante. Totoo. At yun nga, yung pagmamalasakit, mahalaga dito. Pagmamalasakit sa kapwa, Brother Dante. Kasi si Jonah ayaw niyang pagmalasakitan yung mga taga Nineveh. Kaya nga galit pa rin. Kasi yung bunga, yung result of change heart and change mind and change character. Brother Rex, ang ganda na binabanggit mo habang sasalita ka, napasa isipan ko na hindi lang pala tayong dapat magsalita, kundi kung meron tayong makakilala ng mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kasamahan natin, siguro it's time to talk to them. Kung may mali yung ginagawa nila, masama ginagawa nila, hindi tama ginagawa nila, siguro it's time to share the gospel to them. Yes, oo. Now, brother, dati, mga magagawa na rin yan eh. Mga preacher pa nga yan eh. Pero siguro, it's time na atin pa rin silang, Brother Rex, na tulungan na ang tawag dito, na suportahan pa rin na, sige, paalalahanan pa rin, Brother Rex. Sabi ng Bible eh, magpaalalahanan kayo. Diba? So, atin paalalahanan pa rin. O kung talaga ayaw talaga nila, wala tayong magagawa. Pero it's time na tayo mga tinawag ng Panginoon talagang namumuhay tayo talaga sa harapan ng Panginoon ng matuwid. So it's time to share. Kagaya ni Jonah, huwag natin ignorin ang tawag ng Panginoon. Yes. Stand up for Jesus. Stand up for Jesus, yes. And Jesus is the Word. Si Kristo yung salita. Pag-usapan natin yung salita ng Diyos at makita sa atin yung bisa at kapangyarihan ng salita ng Diyos, Brother Dante. Na buhay ang salita. Oo, buhay. na ang salita ng Diyos ay buhay. At mabisa. Na Yes. itong salita ng Diyos na ito yung very powerful na nagbabago ng buhay ng tao. Yes. Oo. So dapat ay sabi nga, ito'y higit na matalas kaysa sa tigkabilang talim na swords. Tinan mo, Brother Rex, nung mangaral si Jonah ng salita ng Diyos sa Nineveh, nangaral siya, salita ng Diyos, na-turn around ang Nineveh, upside down, nabago, nagbalik loob sa Panginoon. Mula sa hari. So, ibig sabihin, yung pangangaral pa ng salita ng Diyos, May power. Correct. Oo. Kaya nga, kung halimbawa may mga tao, halimbawa, yung iba biniblame ang presidente dahil sa mga salita, there is power in prayer, there is power in the word, ang magagawa natin, we need to pray for them. Sabi nga na po, mga tao kagabi, Brother Rex, huwag kang ma-worry, just pray. Pray and pray Huwag, and pray. kung ano siya sasalitain nyo, ingatan yung mga nguso, ingatan yung mind, ingatan nyo yung inyong iniisip. Kasi may power yan eh. Huwag kang, ibig na mag-alala ka, ipanalangin mo, Brother Rex, yung sabi ng puno ng kagabi.
Pray. Yan ang pinakamabisa natin na dapat taglayin, the power of prayer. In times of troubles, in times of circumstances, in times of trials and testing in life, sabi nga, we need to bow down in front of God and pray. Yes. Pray and meditate the word of God, magnilay tayo ng salita ng Diyos. Baka naman tayo ay talagang may pagkakamali. Baka naman tayo ay mayroong talagang iba na ang direksyon ng ating buhay. So napakalaga yun. Baka tayo maging tulad ni Jonas na mas ikinatutuwa pa natin yung mapahamak ang Nineveh. Yes. Pero ang napatinding nakikita kong mensaheng ipinakikita dito, Brother Dante, kahit na ito ang plano ng Diyos, pwedeng magbago ang desisyon ng Panginoon. Amen. When we pray and when we humble ourselves upon in front of God, pwedeng magbago kasi nagbago yung desisyon ng Diyos na within 40 days gugunawin niya yung Nineveh. Pero tinan nyo nung nagsisi sila, kaya mahalaga yung pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos, yun ang napakalaga, Brother Dan. Kaya ngayong umaga, upang hindi tayo humantong sa paghatol ng Diyos, judgment sa ating mga buhay, it's time to repent. Yes. Kayo pong lahat sa mga tahanan, nananawagan po ang ating Panginoon, kagaya kay Jonah, na upang di mapahamak at makapagsisi ng kasalanan, nangaral ng Ebanghelyo. Kami po ni Badex ay nangaral sa inyo ngayong oras na ito. Kung handa na kayong tanggapin ng Panginoon, sasama kayo manalangin ng buong puso. A simple prayer po ito ng pagtanggap. Thank you, God. Sino man kayo, just close your eyes, ipikit ang iyong mga mata, sumunod kayo sa panalangin namin ng buong puso panalangin. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako'y buong pusong lumalapit sa iyo. Tulungan mo po ako. Patawarin mo po ako sa lahat kong kasalanan na nagawa ko sa iyo, sa aking kapwa, sa aking mga magulang. Pinagsisisihan. Tinatalikdan ko na ang lahat kong kasalanan. Patawad po. Panginoong Jesus, simula ngayon, ako'y sumasampalataya, nananalig, nagtitiwala sa iyo, na ikaw ay namatay, at muling nabuhay. At simula ngayon, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko simula ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes. Salamat po sa inyong pakikinig sa oras manunood sa oras na ito. Tandaan po ninyo, para hindi humanto sa kahatulan ng ating mga buhay, it's time to repent, magsisi ng kasalanan, tumalikod, magpakababa, amin nagkasala tayo, at ang kapatawaran sa atin, bigay ng ating Panginoon. Pagpalay kayo ng Panginoon sa inyong pagkikinig, panunood, ngayon pong oras na ito. God bless you po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ayan po si Brother Dante, ang ating kapartner. At kayong mga nanonood dito po sa Takeover Holy Spirit TV channel. Alam ko po kayo na pagpapala ng Diyos sa inyong mga napapakinggan sa channel na ito. Kaya po, subscribe, share this channel to everybody, mga kapatid ko kay Kristo. Kailangan nating magkaisa para ang buong mundo ay mabago. Tulad ng ginawa ni Jonas. Nagsisi ang buong Nineveh mula sa hari hanggang sa pinakamaliit na mamamayan ng Nineveh. Kaya ikaw rin, kapatid, gawin natin ang ating mga sariling tulad ni Jonas. Kung tayong sumuway, sa halip ay sumunod, upang sa ganon, matanggap ng buong mundo ang pagsisisi at pagbabalik loob at tanggapin ang biyaya ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Receive the power. Receive healing. Deliverance right now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless. Kami po si Brother Rex at si Brother Dante dito po sa Takeover Holy Spirit TV channel. Amen. God bless.